Okay, ngayon meron po tayong bibigyan ng mga reaksyon kumbaga. Actually, nag-post po tayo ng video kahapon concerning sa nireakan po natin na binigyan po natin ng reaction concerning sa sinasabi na dapat yung Iglesia Katolika, dapat yung mga katuruan nakasulat sa Biblia letra por letra. Eh bakit daw po? Kasi wala daw pong tinatawag na wala daw pong katotohanan daw po yan kung isang bagay, kung isang katuruan na hindi daw po nakasulat sa Biblia letra por letra. Kaya nga po sabi po nila, wala daw po sa ang dami-dami daw po mga katuruan ng Iglesia Katolika, Apostolika Romana na wala daw po sa Biblia. Yan lang po yan po yung mga iniisip po ng mga kaibigan po natin yung mga sulpot. Eh bakit po? Kasi gusto po nilang ipilit yung nasa isip po nila, ipapabasa po nila sa loob ng banal na kasulatan. Hindi po ganyan yung Iglesia Katolika eh. Eh bakit po? Kasi number one, mga sir, mga ma'am, ang simbahang Katolika sumusunod po sa aral ng Panginoong Jesucristo. E ano po yung aral ng Panginoong Jesucristo? Eh, kung babasahin po natin yung St. Matthew chapter 28 verse 20. Sabi ng Panginoong Jesucristo, teach them to obey all that I have commanded you. Turuan nyo sila sa lahat ng mga itinuturo ko sa inyo. So, ibig po sabihin, o sa makatwid po dyan, yung itinuro ng Panginoong Jesucristo, hindi po nakasulat eh. Eh bakit po? Kasi hindi po inutusan ng ating Panginoong Jesucristo na yung tinatawag na kanyang mga apostol na magsulat kayo. Wala pong katuruan ang Panginoong Jesucristo na magsulat kayo. Pero hindi po ibig sabihin po dyan na parang dinedegrade po natin ang Biblia. Hindi po. Ang gusto ko lang pong ipapaabot po dito sa programa pong ito, na kung ano po yung katuruan ng Panginoong Jesucristo, yan po yung sinusunod ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Wala pong sinabi ang Panginoong Jesucristo na magsulat kayo. Wala pong sinabi ang Panginoong Jesucristo na pag magtuturo kayo sa katuruan ko, dapat nakasulat yan sa Biblia letra por letra. Wala po. Eh bakit po? Kasi ang tinuruan at inutusan ng Panginoong Jesucristo to preach the gospel, to spread the gospel, tao po eh. Community. Kaya nga po tinawag po yung tinawag po yung church. The church, it is a convocation or a society of people called out by God. Kaya nga po meron po nasulat. Eh bakit po? Kasi meron pong community, meron pong mga taong ano ba yan sa Tagalog yung actually nalimutan ko eh. Yung nag-guide or ano ba yun? Sinasamahan ng banal na espiritu na nasa loob ng iglesia pong ito na nakasulat po. Sumulat po sila. So yan po mga sir. So ibig sabihin, ang iglesyang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo from the first 300 years before na-compile at before na-publish itong tinatawag na Biblia, wala po silang hawak and at the same time, wala po silang katuruan na Bible alone. Wala po. Kaya nga po, kung babasahin po natin ang banal na kasulatan, never po tayong makakabasa ng word na Bible alone. So sa makatwid, mga sir, mga ma'am, yung paniniwala at pananampalataya ng ating mga kaibigang mga sulpot, wala po yan sa Biblia. Kung susundin po natin yung step nila na kapag hindi mabasa sa Biblia, huwag paniwalaan. So ibig sabihin, dapat huwag paniwalaan yung nasa isip po nila na Bible alone. Wala po yan sa Biblia. Number 2, wala din po sa Biblia na sinabi ng Panginoong Jesucristo at ng mga apostol na kapag magtuturo ka, dapat nakasulat letra por letra. Wala po eh. Wala po. Kaya nga po tayo mga Katoliko, pag sila po magtatanong po sa atin, wala tayong obligasyon na magbigay sa kanila ng letra por letra. Eh bakit po? Kasi hindi po yan katuruan ni Kristo at katuruan ng iglesia itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po yung point natin dito eh. So ibig bang sabihin, hindi na tayo naniniwala sa Biblia? Hindi po. Hindi rin po ganyan. Eh bakit po? Kasi turo ng Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, ang pinakaunang iglesia kristiyana na nagtuturo na ang Biblia ay sinulatang salita ng Panginoong Diyos. Siya po yung pinakaunang nagturo eh. Eh bakit tayo sumusunod? Eh bakit tayo naniniwala sa Biblia bilang sinulatang salita ng Panginoong Diyos? Eh bakit po? Kasi turo po yan ng Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Naniniwala po tayo kahit hindi po nakasulat sa Biblia letra por letra. Yan po yung pananampalatayang Katolika. Pero hindi rin po pwedeng itatali po tayo doon sa tinatawag na letra por letra.
Eh bakit po? Kasi again uulit-ulitin ko po ito. Wala po yan sa Biblia na itinuro po yan ng mga apostol na Bible alone or letra po nito dapat mabasa kung ano po yung mga itinuturo po natin. So yan po, sir. Yan po yung pinakauna. Mamaya po mga sir, magbabasa po tayo. Sir Carlo, good evening sa inyo. Sir Heroncio Inaw, Sir Helio Medillo, Sir Emil Cabaral, si Ma'am Divina, sa kunya, good evening po sa inyo. Okay, sige po. Proceed po tayo. So ngayon, sino po ba ang pinakaunang nagturo itong tinatawag na Bible alone? Eh bakit po? Kasi hindi naman po yan itinuro ng Panginoong Jesucristo eh. Di ba? Yung sinabi po natin kanina, wala po sa Biblia and never po tayo makakabasa mga sir, mga ma'am, na mga sinulatang yung mga tinatawag na mga writings ng unang mga Kristiyano, maliban po sa tinatawag na Biblia, wala po tayong mabasa na itinuro po yun ng mga fathers po noon. Wala po. Hindi po tayo makakabasa po niyan at hindi po tayo makakahanap ng ebidensya na nagtuturo ang unang mga Kristiyano for the first 300 years ng Bible alone. Wala po eh. Kasi at that time, wala pa pong Biblia. Yan po. Sino po ba ang pinakauna nagturo po niyan? Actually, before Martin Luther, nandyan na po yan eh. Sino po yung nagturo po niyan? Yung mga forerunners, for example, John Zwingli. Di ba? Sila po yung pinakauna nagturo. Pero mas lumago po siya nang nagprotesta po si Martin Luther noong 1517. Kaya nga po itong katuruan na ito, kasi siya po yung publicly tinindigan po niya yung Bible alone. So siya po yung parang inattribute po sa kanya yung katuruang ito na sola fide, sola scriptura, sola gratia. So yan po mga sir. So ibig sabihin itong sola scriptura or Bible alone, hindi po yan galing kay Kristo, kung hindi, galing po yan sa isang tao. Sino po? Si Martin Lutero. So kung dyan po tayo susunod sa aral ni Martin Lutero, so ibig pong sabihin po mga sir, mga ma'am, ibig pong sabihin po niyan, sumusunod po sila sa tradisyon ng tao. Hindi po galing sa tradisyon ng Panginoong Jesucristo. Bakit po? Kasi ang tradisyon ng tao nagtuturo ng mga bagay na hindi po galing sa Panginoong Jesucristo. Tayo mga Katoliko po kasi, kahit bago po sa atin yung tinatawag na mga terms, pero kung sa ating pong termino is formula po siya sa itinuro na po noon. Kahit walang pangalan po, pinangalan na lang po ngayon. For example, ano po yung pinaka-the best evidence na nakikita po natin at maiintindihan po natin na meron palang esensya pagkatapos late na po yung name or formula. For example, the Bible. Di ba? Before ang 4th, 5th century, before na-compile o na-declare ng Simbahang Katolika yung Biblia na sinulatang salita ng Panginoong Diyos, meron silang paniniwala concerning the Holy Scripture. And ang nasa isip ng mga Kristiyano po ng pag sinasabing Holy Scripture before 4th to 5th century, ang nasa isip po nila is yung New Testament. Late na po yung kinikilala po nila na yung mga writings ng mga apostol na belong sa Holy Scripture. Late na po yan eh. Kahit na nga po yung mga apostol, hindi po nila alam na yung mga writings po nila magiging kasali po siya sa tinatawag na Holy Scripture. Wala po eh. So ngayon, ibig sabihin, itinuro na po na meron pong Holy Scripture, hindi pa po tinawag na Biblia yan noon, pero after 4th to 5th century, ayun, nandyan na po yung term na Biblia or formula na the term Bible or the Bible. So sino po ang pinakauna nagturo sa word na yan or nagsalita sa salitang yan na term Bible? Ang Simbahang Katolika. Hindi po Protestante, hindi po Seventh-day Adventist, hindi po Faith Tabernacle, hindi po tinatawag na Jehovah's Witnesses, hindi po Iglesia ni Cristo ni Manalo, hindi po Lutheran Church, hindi po Baptist Church ang nagsabi po niyan o nagbigay ng formula concerning sa Holy Scripture. Ang Simbahang Katolika po, bakit po? Kasi siya po yung tinuruan ng Banal na Espiritu eh. Siya nga po yung nakapag-determine na itong mga writings na ito, mga inspired. At itong mga kaibigan po nating mga sulpot, ayun, dawat limpyo lang po yan sila eh. Yan po yung punto po natin. So, ibig pong sabihin, hindi po makatatayo yung katuruan, doktrinang imbento lang po ng tao, imbento lang po ng mga Protestante, imbento lang po ni Luther, yung Bible,
hindi po yan makakatindig kontra sa katotohanan. Hindi po yan makakatindig, mga sir, mga ma'am. Hindi po yan makakatindig. O tingnan nyo yung kabulastugan itong mga taong ito. Sabi nila, wala yan sa Biblia, yung merong bayad yung misa. May turo ba ang Iglesia Katolika na pababayaran yung misa? Binangag po yan eh. Mga sir, mga ma'am. Wala pong katuruan ang Iglesia Katolika Apostolika Romana na ang Santa Misa mababayaran. Wala po, kasi ang Santa Misa, hindi po yan mababayaran kahit magbigay ka pa ng bilyon. Hindi po yan hindi po yan sapat kung i-compare po natin sa grasyang nandyan po sa Santa Misa. Eh bakit sinasabi nila merong bad kasi nagbibigay po tayo, pag nagpapamisa po tayo, nagbibigay po tayo ng amount. Eh nasa isip ng mga supot, bayad na yun. Ganun po ba? So pag magpapadasal ka, or magbibigay ka ng pera kasi meron kang intention to offer it yung amount na yon for the service of a person na nagdadasal patungo sa Diyos para ayun, dadalhin yung dasal mo, or at the same time tutulungan ka sa tinatawag na pagdasal. Sila po yung maglilid, pagkatapos ikaw susunod ka na lang. So question, bayad na po ba yun? Hindi po bayad yun. Eh bakit po? Kasi, ang lahat ng mga bagay, even sa may koneksyon sa pananampalataya at pagsamba, meron po naka-involved na amount of money. O for example, iano po natin yung example, pinaka-the best example is yung 2 Maccabee chapter 12 verse 43 to 45. Diba? So, yun, nagpapagather si Judas Maccabees ng tinatawag na amount na 2,000 drachma. Nagpapagather po siya. Pagkatapos, ipapadala doon sa Jerusalem for the prayers of the dead. Yan. So question, nagkasala sila? Hindi. Ang mga apostol po noon, pag magkakatipon-tipon po sila, mag-aambag-ambag po sila at magbibigay po sila ng amount sa panahon sa pagsamba po nila, bayad po ba yun? Hindi. Eh bakit po? Kasi, kung titignan po natin sa theological explanation po dyan, tapos na po namatay ang Panginoong Jesucristo eh. Yung kamatayan po ng Panginoong Jesucristo, yan po yung perfect sacrifice and offering po natin. Pero tayo din po, sa ating po mga sarili, pag magsasamba po tayo sa Panginoong Diyos, magbibigay po tayo ng mga bagay na mamamatay or tinatawag na meron pong benepisyo, magiging malaking benepisyo ito para sa misyon sa gawain na kung saan ipapalaganap ang salita ng Panginoong Diyos. So kaya nga po, every pagsamba po natin, magbibigay po tayo ng pera at hindi lang po tayo. Diba? Hindi lang po tayo mga sir, mga ma'am, even nga ito mga sulpot na ito. Saka din po nangongolekta, diba? Sa every magsasamba po sila, nangongolekta din po sila. Eh sa atin po kasi, mga special cases po yan, may mamatay. Pag may tinatawag na yung birthday po natin, sige, magpapamisa. So, in behalf of me, so yun, mag-o-offer ako ng isang bagay. Anong bagay na yun? For example, money. Yes. I-offer po natin doon sa simbahan para yung simbahan, siya po yung maglilid, kumbaga, sa prayer na gusto po natin, ipagdasal po tayo. Mali po ba yun? Hindi po yan. Mali, morally, hindi po. Hindi po. Kasi ano po yan eh? Tinatawag po yun na spiritual works or work of mercy. Ibig sabihin, tinutulungan po natin yung kaluluwa po natin para mapalapit po tayo sa Panginoong Diyos sa mga ganyang mga bagay. Yan po yung stand po natin mga Katoliko. And syempre, sigurado po na ang pinag-o-offeran po natin ang Diyos mismo sa pamamagitan ng kanyang mga pari. Bakit po kasi? Ang mga pari po kasi, sila po yung mga ministro ng Panginoong Diyos eh. So sila po yung may kapangyarihan, may authority to receive our offerings and sacrifices. Biblical po yan eh. O tingnan niyo yung Old Testament, sino po yung tatanggap sa kanila sino po yung tatanggap ng mga offerings po nila? Itong tinatawag na ikapupo nila, yung mga pari. Eh bakit? Kasi sila po yung
before Christ, sila po yung ministro ng Panginoong Diyos eh. Pagdating ng Panginoong Jesucristo, ang pagkapari, naputol na po yung pagkapari ng mga Hudyo kasi ang Panginoong Jesucristo, siya po yung nagbago. Siya po yung bumago. Sa linyada ng mga pari, bakit po? Kasi sa panahon po niya, nang siya dumating po dito, siya po yung naging apostol at punong pari ng ating pananampalataya. So kaya, kung siya po yung punong pari, meron din po siyang mga subjects na mga pari. Diba? So meron po siyang mga galamay na mga pari. At isa na po dyan, San Pablo, San Pedro, yung mga apostol. Kasi sila po yung pinakaunang inilagay sa kanyang iglesia eh. Diba? So, ibig sabihin, from the time of the apostles, ang mga paring merong koneksyon sa mga paring yan na galing sa Panginoong Jesucristo, until now, sila po yung may kapangyarihang tatanggap sa ating mga offerings. Yan po. Ang tanong, saan po ba mabasa sa Biblia? O sige, i-challenge ko po itong mga pastor na nandito at saka itong mga hindi katoliko na nanonood sa programa po natin, saan po ba tayong makakabasa sa Biblia? Na yung mga pastoy, meron silang kapangyarihang mangolekta sa mga offering ng kanilang membro in behalf sa Panginoong Diyos. Sige nga po, ilatag nyo nga po yung setas. Anong talata po sa Biblia? Na yung mga pastoy may kapangyarihang tumanggap sa kanilang mga offerings. Bakit po kasi? Talagang matatawa po tayo. Ginagamit po ng mga pastor na ito ang salita ng Panginoong Diyos, ang pangalan ng Panginoong Diyos para magkapera lang po sila. At sinasabi na, actually, hindi naman kami hindi naman kami ang humihingi. Meron akong nakitang itong tinatawag na vlog ng isang pastor. Wala kaming bayad. First, sabi niya, hindi kami yung direktang nangolekta ng 10%. Yung 10%. Yun. Then pagkatapos sabi niya, kasi, swildado kami. Meron kaming sweldo. So itong mga pastor na pala ito, mga bayaran po itong mga taong ito. Di ba? Mga bayaran po itong mga taong ito. Hindi po sila gagawa kung walang sweldo. Saan po kukunin yung sweldo po nila? Sa po, syempre. Di ba? So binubuhay ng mga membro nila, itong mga pastoy. Kaya nga po, kung maliit lang yung mga membro, ay talagang pasmado si pastoy. Pasmado si pastoy. Bakit? Kasi iilan lang yung magbibigay. Kahit na i-compulsory po nila yung 10%, kung iilan lang po yan, ay talagang, yun. Wala pong maibibiling make-up si pastoy para sa kanyang asawa. Wala pong gagamitin na pera si pastoy para ipasyal po niya yung asawa po niya doon sa mga lugar na gusto po nilang pasyalan. Ang ginagamit ni pastoy na pera para ipapasyal po niya yung asawa po niya, ibibili po niya yung ng make-up yung asawa po niya, yung pera na yan galing sa mga membro po niya. Yan po, mga sir, mga ma'am, itong mga hindi katoliko na nandito na nanonood sa programa at nakikinig sa programa po natin, mag-isip-isip po kayo. Naghirap po kayo. Naghirap po kayo magtrabaho for 1 whole day or 8 hours a day. Yung pawis po ninyo, talagang ang dami-dami kasi nagtatrabaho kayo. Naghihirap po kayo pagkatapos yung pera po ninyo, part po ng pera po niyo, ibibigay po ninyo sa pastor ninyo para ibili po yung asawa po niya ng make-ups, yung mga luho po ng asawa po niya, yung ring, yung kwentas, ayun. Yan po ba yung gusto po ninyo? Sa Biblia, wala din po sa Biblia na mga pastor may kapangyarihan na mag-receive ng mag-receive ng mga offerings Wala po mga sir, mga ma'am. Wala po. Halos naubos ko na po lahat. Ang pagbabasa ng banal na kasulatan at iba-ibang version pa yung nabasa po natin, wala po tayong mabasa na yung mga pastoy may kapangyarihan or may authority to receive any amount from their members. Wala po. Saan po galing yung yung authority na yan? Na merong tinatawag na kapangyarihan si pastoy. Authority po yan from the government. Bakit kasi rehistrado po sila as corporation
So kaya nga tayong mga Katoliko, pag titingin po tayo sa kanila, pag pinagpeperahan daw po tayo kasi nagbabayad daw po tayo pag magpapadasal tayo, pag magpapamisa nagbabayad daw po tayo. Yan po yung mga kinikwenta po nila eh. Pero hindi po nila kinikwenta yung mga ibinibigay po nila sa pastoy po nila pagkatapos doon lang sa bulsa ni pastoy mapupunta yung mga mga pinagpawisan po nila. Di ba? Oh. So, talagang itong mga sir, mga ma'am, mga Katoliko po kasi, may mabasa man yan sa Biblia o wala. Basta turo po yun ng Iglesia Katolika, Apostolika Romana, susunod po tayo. Bakit po? Kasi ang karunungan ng Panginoong Diyos, ibinigay po niya sa kanyang iglesia. Ephesians chapter 3 verse 10, di ba? Ang karunungan ng Panginoong Diyos, ibinibigay po niya sa kanyang iglesia sa iba't ibang paraan. Yan, kaya nga po, 1 Timothy chapter 3 verse 15, sinabi ng banal na kasulatan, the church is the pillar and foundation of truth. Yan po. Kaya nga pang Iglesia Katolika, Apostolika Romana, kung ma-observe po ninyo, magpapalit po ng mga leader, ay hindi po magkakapatid yan, hindi po magpipinsan, o hindi po magkakamag-anak. Bakit po? Kasi yan po yung nagpapatunay na itong iglesia pong ito, hindi po pinagmamay-arian ng mga presenteng pari at obispo o mga papa po ngayon. Hindi po. Hindi po. Kasi alam po ng lahat, even yung tinatawag ng mga hindi Katoliko, alam po nila na ang may-ari ng Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, yung nasa langit na Savior po natin. Yan po. Itong mga pastor na ito, tingnan nyo, di ba? Tingnan nyo. I-observe po ninyo yung mga stylish po nila. Talagang mag-aangkin pa na kami ang totoo. Yung pagsamba namin, tatanggapin ng Panginoong Diyos. Kasi ganito, ganyan. Pero anong ginagawa po nila sa kanilang pagsamba? Concert! Entertainment! Yan po ba yung pagsamba? Ng mga dinatawag na mga unang mga Kristiyano po noon? Hindi! Wala eh. So itong Bible alone, hindi po yan makakapasa or hindi po yan makakatindig kung katotohanang Kristiyano na po ang pag-uusapan po natin. Kaya nga po kapag may papasok po rito, pagkatapos titindig sa Bible alone, ayun, itatali ko po siya dyan sa Bible alone. Ang dami-dami na po kasi pumasok dito na Bible alone po yung teaching pero hindi makakatindig So, okay, ang SDA anaaraw Apostolic Connection. So mo na ato ang tubagon karon ha. Okay, sige ato ang i-play ning iyang video. Hanan kung doon na ba'y Apostolic Connection ang Seventh-day Adventist Church, ang tubag naa. Si anan sa naabo di Apostolic Connection ang Seventh-day Adventist, ang tubag nila naa. Pero ang problema na ang kasaysayan nag-ingon o nagsulti nga ang Seventh-day Adventist ning butho lang ni adtong 1863 dito sa Battle Creek, Michigan. Unya ang founder niini si Ellen G. White, Joseph Bates, James White o G.N. Andrews. So sa unsang pagiha nga nakonek sila. And remember, kanang gingon nga apostolic connections ambot pasabot ana is connected or existed ang maong simbahan nga imong ikonektahan from the 1st century AD until now. Nga naman kay ang Kristo manggod na ay requirements. Ang Kristo manggod nagsulti, ingon pa niya, St. Matthew chapter 28 verse 20, I will be with you always till the end of time. Ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. So kanang word na connected, kanang word na connection, dapat kanang gikonektahan sa Seventh-day Adventist existido ng daan from 15, 14, 13 hangtod paatras dito sa panahon sa ato ang Ginoong Jesucristo. Nga naman, kay kung mag-claim ka nga naa kay connection sa apostolic times or sa apostolic teachings or sa apostolic hierarchy o niya pagkamaning buto lang ka sa 19th century, particularly sa 1863, so therefore, kutob lang ka sa claim, wala kay pagpamatuod. Nga naman, kay again potol. Buti pasabot ng buto lang, may gawas lang, murag uhong,
ang 70 Adventist ni atong 1863. So buot ipasabot before 1863 wala pay Seventh-day Adventist. So sa unsang pagihan nga connected sila. Di ba? So mahimong bakakon ang Kristo kung mauhon nga tawagan ng connected sila by way of faith, by way of sa pana kanang sana by way of gitawag og kanang claims sana mahimong bakakon si Kristo kay mo niya I will be with you always till the end of time. So before ang 1863 kinsa man inyo ang kinsa mang Seventh-day Adventist anang panahon nga giubanan ni Kristo. Di ba? So mamahimong tawag ang bakakon, mamahimong butbot ang Kristo kung mahimong tinuod ang Seventh-day Adventist. Pero nagpabili ng kamatuoran nga ang Seventh-day Adventist gitukod lang mga Amerikano gikan og Amerika. So bot ka nang maong gitawag og punduka, wala na maoog instead of ilang tumanon ang kabubuton sa Dios ilan na hinong gituman ang kabubuton sa mga Amerikano. Sige, go ahead, tawag anang ato ang i-continue. Sa unsa nga rason, buhat 17:2, si San Pablo nagbantay sa adlaw nga ipapahulay. Ngano nagbantay man San Pablo sa adlaw ipapahulay, ngano man kay mga Hudyo man sila. Nya ang Seventh-day Adventist Day, mga Hudyo din mo. Mga Hudyo din mo. Ha? Ang tawag ining kuan kanang gitawag og Seventh-day Adventist belong di ay sa Judaism. Si Saint Paul, gano'n nagpahulay sa adlaw nga tawagan ng igpapahulay, kay bilong siya sa religion nga Judaism before pa siya na-convert or even na-convert siya sa pagkristyano. Matug yapon sa adlaw sa sinagoga adlaw igpapahulay, nga naman aron i-convert tong mga Sabadista. Mao man ay punto. Sige na nga sa Kristo, gano'n ni pahulay sa adlaw igpapahulay, kay bilong sa religion sa mga Hudyo. Ang mga apostoles kaniadto ngano nagpahulay sa adlaw nga 7 kay bilong sila sa relihiyong Judaism dili sa Seventh-day Adventist. So, mingon sila nga kay nagpahulay nagsunod ko sa balaod sa tawag ini mga Hudyo, kuan ako tawag anang nanakoy connection ay wrong, mali. O for example ako, kumukanta ko sa national anthem sa Amerika, nanakoy connection sa Amerika. Ha? O kung nagsunod ko sa ilahang tawag ini nga balaod sa mga Amerikano na puday ko. It does not follow. It does not follow. O nya, balik ko na to ha, kanang relihiyong gipasakupan ni San Pablo o uban pang mga apostol, even ang ato ang Ginoong Jesucristo, dili na Seventh-day Adventist. Ano makaingon mo nga naamoy koneksyon sa mga apostol. Kana nga panahon, again, ang mga apostol, particularly usa din na si tawag inang si San Pablo nga apostol sa mga gipili ni Ginoong Jesucristo. Ang religion anang ilang naabtan dili Seventh-day Adventist kundi Judaism. Kung tinuod nga naang may koneksyon tungod anang pagpahulay sa adlaw igpapahulay, dapat sana dito mo magpasakop sa gitawag og Judaism, dili mo magpasakop anang gitukod og mga Amerikano ni adtong 1863. So, mali akong gingon na claiming and proving. Ako inang balik-balikon. Claiming and proving are two different things. Ang pag-angkon o ang pagpamatuod, duha na ka managlahi nga butang. So, kana mga sir, mga ma'am. So, mag-angkon nga na apostolic connection, niya pagkahuman, buto lang ni atong 1863 niya, mingon na nga, na connection, kinipahuli mi adlaw ikapito. O niya, kung nipahuli mo sa adlaw ikapito, nagsunod mo anang maong gitawag og sugua, ang question din na, kinsa man po nagsulti ninyo nga, tama na inyo ang pagsaulog sa adlaw ipapahulay. Mao ba na? Kana bang pamaagi sa inyong adlaw ipapahulay nga pagsaulog? Same ba? Sa tawag ining biblical Sabbath nga ato ang mabasa? Dili oy. Nga naman kay ang biblical Sabbath, ang mangulo pari, dili pastoy. Nya naa sila i-offer nga sacrifice. Kamo, namo i-offer nga sacrifice? Wala. Wala gini ma-offer, wala gini tawag ini ma-offer nga sakripisyo ning mo mga tawa na inon ang ilang bulsa. May masakripisyo gyud na tungod sa panginahanglan sa ilahang gitawag og pastoy. Mao na. Mo ti masakripisyo prementag sacrifice nga gisulti sa balang kasulatan. Wala oy. So kanang inyo ang sabat-sabat kanang pagpahulay ninyo sa adlaw igpapahulay kuno nga natunong sa atong kalendaryo og Saturday,
Dili na maong adlang ipapahulay sa gisultis bala ang kasulatan. Dili na mao. Oh, example ba na ganyan na katong sa bala ang kasulatan ang mangulo pare kamo, pastoy. Diha sa biblical sabat na sakripisyong ihalad ang sa inyo ha entertainment. Wali-waling pastoy. Dili ay layo ra mo tinae. So sila San Pablo again, nagsunod sila sa adlaw ipapahulay kay member man sila, nabilong man sila sa Judaism. Kamo, di man mo tawag anang ko ng mga Amerikano man na founder ninyo. Nya pagkahuman mga Pilipino man mong dagko, so mo dili man mo sakop sa Judaism. So kami connection, puto lang inyong connection. Yeah, sunod na si San Pablo nagtuo sa kaluwasan sa grasya pinaagis pagtuo. Ay nito ang masadpud mi ana. Pero ang problema lang unsa niyo pagdawat sa inyong grasya nga may mga sakramento. Diba? Oh, madawat ang grasya pinaagi sa gitawag og mga sakramento kay ang mga sakramento mao man na siya ang tulay o mao man na siya ang tubo sa grasya nga amo ang madawat para maluwas mi. Mo ba to kinahanglan ang pagtuo, kinahanglan ang faith. For example, Santa Eucharistia na kinahanglan mig faith. Kinahanglan og faith kano man Hebrews chapter 11 verse 6 ang Dios dili mahimut sa taong way gitawag mga pagtuo. Kamo. Oh. Tuo mo anang Efeso kapitulo 2 bersikulo 8 pero supak mo mga sakramento. Tuo mo anang pinaagis pagtuo niya kanang pagtuo nga inyong gihawiran pagtuo nga giimbento sa mga Amerikano ni atong 1863. Wala gi connection bisag kung saon. Oh, sige next. 1 Juan 5:3 si San Juan nagpahinumdom sa pagbantay sa kasuguan sa Dios. Unya kanang kasuguan na din kasama implementor. Sumala sa tawag anang sa panahon sa mga apostol kaniadto, ang implementor mga Hudyo. Kamo, kasi may implementor ninyo, 70 Adventist, asa mo na sa Biblia? Ang implementor sa kasuguan ng 70 Adventist. Wala. Yang ano ang simbahang katolika, karon sa karon nga panahon siya man ang implementor, tungod sa implementor sa balaod o sa sugo, nga naman tungod kay siya ang iglesia ang gitukod ni Kristo. Ang kahingpitan sa balaod nga si Ginoong Kristo, natuman mismo kang Kristo. Mo nang simbahang katolika karon ang moingon na ikaw mali ka, ikaw tama ka. Sa pagsunod sa balaod, morally. Sa inyo, kinsa man ang kuan, 70 Adventist, unsang sita sa Biblia, kapitulo, bersikulo nga ang 70 Adventist, gitagaan sa sugo, aron siya, kamo ang tawag anang mo-implement. Kung wala mo otoridad, nga mo-implement ni anang balaura, pagkatapos nagtuman-tuman mo, manaway mo, nga kinitama, kinitawag ini nga mali, so ang mahitabuan na usurpation of authority na. Marabag kuan ba? Marabag ka ng balaod sa Amerika ba? Ako ang implementar sa Pilipinas. May tabo din na. Pwede din na. Magtuman-tuman ko ng balaod sa Amerika. Nya, pagkauman, sawayon ako ang mga Pilipino kaya nakatuman sa balaod sa Amerika. Dili ay. In every law, nga tawag ka nang i-implement, na gina-implementor. Kamo, nagsunod mo ng balaod sa atong ipapahali ka na makasuguan. Kasi may implementor na. Kasi may implement na. 70 Adventist. Wa man na sa Biblia. Nga naman kay ang 70 Adventist migawas lang 1863. Boti pasabot na ana ng sugua, na anay tawag ining ini-implementar anang sugua. So buot ipasabot kamo nga mosunod, igud na lang ko mosunod. Unya mutuo dito sa mga sa otoridad nga nag-implementar anang maong gitawag og sugua. Kamo, ako ginambalik-balikon, kinsa may implementor ninyo sa balaod? Ang implementor mo man gitagaan sa sugo. Oh, ano sa amang gitagaan ang 70 Adventist sa sugo? Be, sige daw. Tuwado na ko ano, himay-himayon. Sige daw. Sa tanang mga members sa 70 Adventist, pangutanan ng inyong mga pastoy, ano sa gitagaan ang 70 Adventist sa kagahom? O ano sa gitagaan ang 70 Adventist sa balaod nga kung diin sila may otoridad sa pag-implementar anong balaura aron makasaway sila, maka tawag ini mga correct sila ni adtong mga tao sa giingon nilang wa magtuman sa sugo sa Dios. Sige daw. Itarong daw na. Ha? Sige, continue na to. Lucas 5:21. Si San Lucas nag-ingon nga ang Dios lamang ang makapasaylo sa sala. Si San Lucas din nag-ingon nga ang Dios lamang mao'y makapasaylo sa sala. Tinod man na og dito utana. Nga ang Dios lamang ang makapasaylo sa sala, pero ang problema ang Dios
atong matagamtaman ang kapasayloan sa Dios pinaagi sa iyang mga pari. San Juan kapitulo 20 bersikulo 23, ingon pa sa Ginoong Kristo, si bisan kinsang sala nga inyong pasayloon kini na pasaylo, si bisan kinsang sala nga dili ninyo pasayloon dili usab kini mapasaylo. So buti pasabot matagamtaman nato ang pasaylo sa Dios nga pinaagi sa iyang gitawag og mga pari. So kung tawag ka nang wala mo pari, o kasi mo pasaylo sa inyo. Di na to mapahamtang ang di na to madawat ang kapasayloan sa Dios kung tawag anang wala mga pari. Di ba? O man yung mga pari niyan, naway mga nagpari ni. Di ba? Ato tan-aw na to San Lucas bi. Tan-aw na to San Lucas bi, San Lucas 5:21. San Lucas daw nagsulti. Okay, atong basahon mga sira. Ingon pa yan si San Lucas na nisulti 5:21 nga tawag ining ang Dios lang ang makapasaylog sala. Pero ako nituo ko, ang Dios lamang. Mabito ang mga pari, tawag anang maghatag og pasaylo, mingon ang pari nga gipasaylo ko na ikaw sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ngano man kay ang gigamit ng authority sa pari, katong otoridad na gikan sa Dios. O di ginamit ng pari nga gipasaylo ka na sumala nako. Di ba? Ngano man kay kung sumala niya ayog tuo. Kaya wala kagahom ang tao nga makapasaylog sala. Pero naali kagahom ang mga pagpasaylog sala tungod sa otoridad nga gihatag kanila ni Kristo. Nya kay 5:21 ingon pa niya nga tawag anang kwando ko nung si San Lucas na kuno sultian ni. Tumasahon ng 5:21. Kung naa may mga Biblia mga sir iabli ninyo. Unya nagkanayon sa ilang kaugalingon ang mga magtutudlo sa balaod ug mga Pariseyo o mga kalabang Kristo. Di San Lucas, gisaysay ni San Lucas. Pero nasulti ang mga Pariseyo og kaning gitawag og magtutudlo sa balaod. Kinsa ba kining tawhana nga nagpasipala sa Dios? Suko man sila nga naman kay nakita nila sa tao. Nagpasaylog sala. Walay tao nga makapasaylog mga sala kundi ang Dios lamang. Nga naman kay nakita nila si Kristo tao. Nagpasaylo og tawag ining sala. Pero suko sila ang Dios lang makapasaylog sala. So ang makalaban ni Kristo ang misultian ni. Pero tama bitaw. Nga ang Dios lamang ang makapasaylog sala, pero di takabuot sa Dios nga ihatag niya ng otoridara sa tao nga iyahang gipiyalan sa pagpasaylog sala. San Juan 20:23, mabata si Kristo nahimong tao. Di ba? Oh. So sa Kristo mismo nga Dios misulti ana, si bisan kinsang sala nga inyong pasayloon kini na pasaylo, si bisan kinsang sala nga dili inyo pasayloon, dili usab kini pasaylo. Kung di na tinuod, baka kung si Kristo, kamoy tinuod. Di ba? Unya mga sira magbasa ko niya sa inyong mga comments. Sige. Sige. Ang makapasaylo sa sala. Mateo 23:23, si San Mateo nag-ingon, angay kamo maghatag sa inyong ikapulo. Okay. So abot na pagtawag ni ikapulo, ya kasi mo kulik tapastoy. Niyabag ba na ay? Ay dili ba? Di na to ilaron ang tao ba? Sa balaang kasulatan, ang mangulikta sa halad sa Diyos, apil ng ikapulo, o ikapo, mga pari. Diba? Nga naman kay ang ministro sa Diyos, mga pari. Dili mga pastoy nga gikan sa Amerika. Anong ipamugos magin ninyo inyong kaugalingon nga tawag ining naami connection? Kadayag, wag yun ni connection eh. Puro lang claim eh. Nagakutlo og Biblia niya pagka magipahom sa ilang panahon karon ay wrong, mali. Mali. Kaya nakabasa na ko, for example, ako makabasa kong libro sa balaod. Abogado na po ko. Kabasa lang mong tawag ang ikapulo nga maghati ikapulo ang ngayon ng mangulikta. Binangag na eh. Binangag na mga sir, mga ma'am. Continue na to. Ang pagpahulay sa adlaw nga Sabado, ang kaluwasan sa grasya pinaagi sa pagtuo, ang si pagpahulay sa Diyos adlaw ang tawag ining Sabado, giilisa naman sa mga Kristiyanos. Mabata sa 1st century, after nabanaw nga to ang Ginoong Kristo kanang gathering sa mga Kristiyano unang adlaw. Muadto lang sa sinagoga aron manudlo sa mga Sabadista. Pero kanang ilahang official gathering, bisa pag kapilan mo nabasa ko ng Biblia, buhat 27 o kanang 1 Corinthians chapter 16, unang adlaw niya. Ingon mo ni San Juan nga tawag ining adlaw sa Ginoo, Revelation chapter 1 verse 10.
nga nag-refer anang Dies Domini, buti pasabot adlaw Domingo. So, katong adlaw Sabado para na sa mga Hudyo. Nya kini kadi man ni mga Hudyo niya nagpagka-Hudyo, iya siyawa ni mga tawhana. Di ba? Si adlaw ipapahulay, okay lang unta lagi kami gitagaan, pero di man kami gitagaan anang adlaw ipapahulay. Nga naman kay ang purpose nga nang gitagaan sila adlaw ipapahulay, nga naman kay naulipon sila sa Ehipto sulod sa 430 ka tuig. Kini naulipon man ni, wa man. Ang kaliwatan ani. Kasi kini si pastor Pilipino man gyud ni. Pero naulipon na sa Ehipto. Para mosunod sa adlaw ipapahulay. Pagka na lang yun. Sige, pagbantay sa kasuguan, ang pagtuo nga Dios. Pagbantay sa kasuguan, again, kisa lagi mo implement anang kasuguan na. So pa kung mas Katoliko, kisa mo implement anang kasuguan na. Kamukha mo rapod. Lamang ang makapasaylo sa sala ug ang paghatag sa ikapulo kining tanan maoy kinabuhi og pagtuo sa mga apostoles ni Kristo. Ug wag ni mga tawhana ba? Mo na kinabuhi. Mga Hudyo lagi ito sila. Kapilat. Kapila ba? Again ha, wa mo'y kalambigitan, wala mo'y koneksyon sa Hudaismo. Nganong ang mga apostol kani adto mituman man ni anang maong gitawag og tanan, ngano man kay bilong sila sa relihiyong Hudaismo. Never ka makabasa nga ang mga apostol nang uling tag 10%. Wala. Wala. Di ka makabasa. Never ka makabasa nga ang gathering sa mga apostol officially adlaw Sabado. Dili ka makabasa. Kanang giingon din na nga makitaan sila ni suod silang sinagoga, normal na para sa ila kay mosunod sila sa ordinansa nila kay kun di sila mosunod ana, mahitabo nga dili sila maayo nga citizen. Diba? Oh. Karon, ang ilang official day of worship dili man adlaw Sabado. Dili man adlaw igpapahulay. Ang ilang official day of worship adlaw Domingo. Kaduha, masala nang ulikta og 10% sama sa mga gihimo ron sa mga pastoy nga nangulikta og tawag ining 10%, di ba? Nga wa man sa Biblia, biasa sa Biblia ba? Nga ang mga pastoy nga sa Seventh-day Adventist kitagaag otoridad nga mangulikta sa 10%? Wala eh. Number 3, mituo mi kang Kristo. Mituo mi sa grasya, mituo mi sa pagtuo. Onya, sao man na ron? Nga pari mi nagdumala ana dili man pastoy. Bangag ni mga tawana mo na mga kung sila istoryan mo lang yung tawag anang kan mo tinuod ba? Paminaw mo sila nya wa kay background kuan gyud ka madala ka. Nga naman kay may mga istorya. Pero kung imong usa-usahon ay sus Ginoo ko in town. Ngit-ngit pa sa alkitran. Mutuan ning mga pastuya. Kana mga sir mga ma'am.